expected, ang mouthpiece nila yung SMNI. Ayan o, SMNI. Only interview po ang SMNI sa mga Duterte. Binira ni PPP Party List Representative Harold Duterte ang mga pahayag ni ACT Teacher Party List Representative Antonio Tino hinggil sa umano'y red flag o mga irregularity sa mga proyektong pang-infrastruktura sa Davao City. Data ng DPWH kumpirmado na mayroong mga irregularities. Mismong DPWH data ang ginamit ng ICI sa kanilang inspection. Tinukoy nila ang 5 major anomalies. Una, total overlap, 135.14 million. Double funding daw, 115.09 million. Change location, ensure change. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. On the defensive mode na mga kababayan ngayon yung mga Duterte sa napipintong investigasyon ng Congress sa mga flood control projects sa Davao City at saka doon sa siyempre matatanong yung bilyon-bilyon, 51 billion na allocated na pondo kay Pulong, yung pork barrel fund ni Pulong during the time ng kanyang tatay, bobulat-latin mga kababayan ng Kongreso. So with that, nasa defensive in offensive attack, may defense, may offense. Yung kampo ng mga Duterte. Ito ngayon yung balita mga kababayan. As expected, ang mouthpiece nila yung SMNI. Ayan o, SMNI. Only interview po ang SMNI sa mga Duterte. Binira ni PPP Party List Representative Harold Duterte ang mga pahayag ni ACT Teacher Party List Representative Antonio Tino hinggil sa umano'y red flag o mga irregularity sa mga proyektong pang-infrastruktura sa Davao City. Sabi po nito si PPP Party List Representative Harold Duterte. Wala niyang basihan yung mga sinasabi ni ACT Party List Representative Antonio Tino. O di maganda, mga kababayan, kung sa paniwala ng mga Duterte, ng kampo ng mga Duterte, baseless, madali nila itong malulusutan. Di ba? Ipahiya ninyo po si ACT Party List Antonio Tino. So, ang pinakang maganda na dapat gawin ng mga Duterte, lalo na po si Pulong, at saka pati itong bagong congressman nila ng PPP Party List, i-welcome nila po ng bonggang-bongga ang investigasyon ni ACT Party List Representative Antonio Tino. Tama po? Yun po ang pinakang effective na pamamaraan. Pero po kung sa interview lang, malabo. Lalo pag na ang nag-interview mga kababayan, kakampi nilang stasyon. Mas maganda mga kababayan, full investigation. Buksan ang full investigation at doon ilatag ang mga ebidensya na mali itong mga akusasyon po mga kababayan na sinasabi ni Antonio Tino ng ACT Party List. Patunayan dapat nila na walang basihan kasi iba man po yung nakikita ni Antonio Tino. Malala po ang nakita. Yan o. Nakitaan po ng matinding red flags. Napakarami red flags found in Davao 1st District, 80 flood control projects. Imagine, 80 out of 121 projects po may nakitaan ng red flags. At hindi lang po ito milyon. Ang involved na pera, 4 billion. Mga kababayan, ang cost ng mga public works projects. Yan mga initial pa lang yan po, mga kababayan. Yung pondo na inallocate mga kababayan sa distrito ni Pulong, panahon ng kanyang tatay, 51 billion. At despite mga kababayan sa 51 billion na pondo na inallocate sa Davao, sa distrito ni Pulong, tingnan naman po ninyo ang kalagayan ng Davao. Barangay sa Davao City binaha matapos ang malakas na buhos ng pag-ulan. Yan report ng Catholic Faith in Politics, August 23. Sabi diyan, tingnan, binahang kalsada sa Davao City. Yes, sabi ng mga netizens po, sabi ni Benito Marquez, tagal na ng mga Duterte dyan.
Anong ginawa para maibsan yung baha dyan? Sabi ni Ian Omni Yatay, Davao Life is here. Sabi ni Infinix, asa na yung bilyong-bilyong flood control project dyan? Sabi ni Micros, 51 billion inanod ng baha. Sabi ni Tatang, sino ba mayor at congressman dyan? Bakit ganyan katindi ang baha? Sabi ni Solomon Javier Jr., andyan na kay Pulong ang budget, 51 billion. Saan nilagay ang flood control dyan? O ito, May 2, flooding 2025. Sunstar Cebu ito, mga kababayan, publish ng Sunstar Cebu. Yan o. You see? So malabo yung sinasabi po ni Congressman Harold Duterte, PPP Party List Congressman Harold Duterte, na walang basihan. Walang basihan kung hindi na nagbabaha po. Madalas yung pagbaha po. At sabi po ni Antonio Tinio, at Party List Representative, ito'y base po sa findings ng kanyang team. Matapos po na i-check yung mga documents requested from the Department of Public Works and Highways. Base din sa agency's website at saka sa National Expenditure Program and General Appropriations Act from 2019 to 2022. The analysis spanned flood control projects along the Davao River and the Matina River. And according to Tinio, his team found a pattern of irregularities like overpricing, duplication of projects, and even ghost projects that merit an investigation. Nasa dokumento po. At alam ba ninyo mga kababayan, galing pa lang doon yung ICI. Noong isang araw po, November 6, ICI advisor finds damaged flood control projects in Davao City. Yan o. Kasama pa sa nag-inspection doon, si Magalong na perceive kaalyado nila. Number 1 fan ng mga Duterte at ni Bongo. Hindi nga natin maintindihan mga kababayan kung bakit sumama pa doon si Magalong. Pero sabi ni dating General Azurin, yung nagpalit sa kanyang special advisor. Ito si General Azurino. ICI Special Advisor na pumalit kay Magalong. Tinon-over daw kasi yung mga documents. May mali siya nga po kung bakit sumama pa siya doon. Kung turnover ng mga documents, kailangan bang sumama pa siya sa inspection? Hindi naman po siya, nag-resign na siya po bilang Special Advisor. Sabi po ni retired General Azurin, we saw that in less than 2 years the project was already damaged. But we still have to review the contract with the DPWH so that we can determine what sanctions we can impose on the contractors in the implementers of the project. Hindi pa naman namin masasabi na substandard siya. We still have to subject it to a series of tests, yung mga materials for quality control, so that the DPWH can determine whether they were using the right materials, sabi po ni Azurin. Yung mga residente na nasa paligid po ng area, nagsabi na masayaan niya sana kami nung yung dike was finished last year because they were always fearful every time it rained because of the rise in the river water. But according to the resident, they were disappointed when 2 months after it was completed, the dike was already damaged. In part of the river, water flowed into the embankment where their houses stood. Pinasok na sila mga kababayan ng baha. Azurin was joined by Public Works Undersecretary Arthur Bisnar and Baguio City Mayor Benji Magalong to inspect 3 of the 51 questionable projects under flag by the DPWH in Davao region. Meanwhile, Davao City Representative Paulo Duterte last out at ACT Party List Representative Antonio Tinio, who earlier said they reviewed 121 flood control projects along the Davao and Matina rivers from 2019 to 2022 and found that around 62 of these were supposedly awarded without details. Sabi ni Pulong, let me make this clear, Davao City has nothing to hide. Yun naman pala, nothing to hide. Dapat welcome yung investigasyon. Hindi yung defensive and offensive po yung ginagawa. Di ba?
Imbes na umatake kayo ng katakot-takot at maging defensive sa ginagawang investigasyon, kailangan gladly i-welcome ninyo ang investigasyon para mapatunayan na talagang walang itinatago, nothing to hide. Walang tinatago sa 51 billion na pondo na inubos sa distrito ni Pulong, sa distrito po ninyo. Ganun lang yun po. Iba po mga kababayan. Kasi sabi po sa analysis ni Tinio at ng kanyang team, 121 flood control projects na may halagang 6.06 billion, 80 contracts, 4.35 billion sa Davao at Matina Rivers ang may seryosong irregularity. 79 projects or 4.07 billion ay congressional insertions. Ibig sabihin, hindi kasama sa original na National Expenditure Program. So karamihan sa mga ito ay nasa 1st District ni Pulong Duterte. Based mga kababayan sa data ng DPWH, kumpirmado na mayroong mga irregularities. Mismong DPWH data ang ginamit ng ICI sa kanilang inspection. Tinukoy nila ang 5 major anomalies. Una, total overlap, 135.14 million. Double funding daw, 115.09 million. Change location and short-changing, 484.04 million pesos. Contracts without specs, 3.44 billion. Projects not in approved budget, 622.57 million pesos. Maraming dapat ipaliwanag po si Pulong, mga kababayan, sa 51 billion pork barrel fund na inallocate during the time na Pangulo pa yung kanyang tatay. Matindi po. Imagine, 51 billion. Pagkatapos, ganun lang ang nangyari. Di ba po? Hindi po ito aka-aka. This is based on documents mula mismo sa DPWH. Nakalkal po ni Party List Antonio Tinio. Di ba po? Kaya masyado sila ngayong nagiging defensive and offensive sa mga pananalita. Alam na pa ganyan mga kababayan. Baliktad sa sabing walang tinatago. Kung walang tinatago, buksan mo agad lahat. Ipakita kung talagang walang tinatago. Ilantad lahat ng mga dokumento. Di ba po? Dapat masaya sila, hindi nagagalit. Bakit niya Mr. Maravillas parang nagagalit sila? Hindi lang parang, talagang nagagalit. Yung mga contractors kasi may koneksyon sa politika. Yung iba kapamilya. Contractors with political ties. Ito yung paulit-ulit na lumilitaw mga kababayan ng mga pangalan ng mga kumpanyang konektado sa mga Duterte. Allies, yung Alfredo Builders, pagmamayari ng half-brother ni Senator Bongo, si Alfredo Go, na may joint venture po sa Relay Construction, 96.5 million. Yung Genesis naman, 88, ang may-ari si Glenn Iskandor, donor ni BP Sara Duterte sa 2022 campaign. Ito ang top contractor ng Davao. The company bagged almost 7 billion worth of contracts from DPWH between 2018 and 2024. Nagets na ninyo kung bakit nagre-react yung mga Duterte, si Pulong at saka si BPP Party List Representative Harold Duterte. At ang sabi, walang basihan daw. Yan o. Kung walang basihan, ano yung kinatatakot? Bakit hindi pabuliuhin po ang investigasyon ng Kongreso? Di ba po? So, base mga kababayan, sa records na nakuha ni Party List Antonio Tinio, 7 billion ang nakuha ang contract from DPWH between 2018 and 2024. And between 2023 and 2024 alone, yung Genesis 88 Construction secured around 2.9 billion worth of government contracts. Report ito ng Philippine Star. Sinulat ni Jose Rodel Clapano, November 6, Davao Flood Control Projects flag. Sabi dito, the team said that 54 of 68 projects worth 2.65 billion implemented in Davao River were flagged. For Matina River, 26 of 28 projects worth 1.7
billion reportedly showed irregularities. Tinio urged the Commission on Audit, the Independent Commission for Infrastructure in the Office of the Ombudsman to look into these projects. Sabi niya, partial pa lang anya ni. Basically, we saw through a scan of flood control projects in Davao, and this is just partial, that there are disturbing indications of irregularity, and there is a huge possibility of ghost projects. Clearly, there is overpricing and other indications of anomaly, sabi po ni Tinio. So, kailangan na niya ng malalim na investigasyon on this project, especially since the people are calling for accountability for everyone, and this includes the Dutertes and their use of public funds, and in this case, flood control in other infrastructure projects. Kasi baka mga kababayan, pagdating ng oras, matulad sa Cebu, nagkadilubyo. Pagkatapos, ang ituturo na naman yung ating Pangulong Bongbong Marcos na siyang nagpapaimbestiga ng mga anomalya. Di ba? Tapos, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, tinutuya nila, nilalait nila, iniinsulto nila, habang sumasaklulo po sa mga nasalanta. Tapos sila mga kababayan, hugas kamay. Mabutit nagsalita si Cebu Governor Barry Cuatro. Ang sabi ni Barry Cuatro, 2019 na niya, nagsimula ang mga projects substandard at yung iba, almost all, sabi po ni Barry Cuatro, ghost projects. Kaya sinupalpal din ni OG Diaz yung mga paratang ni Kongresmyo Kiko Barsaga. Isinisi ba naman po sa ating Pangulong Bongbong Marcos yung dilubyo sa Cebu? At sinabi pa na si Marcos daw yung dapat nasisihin sa pagkamatay ng mga asalanta ng baha sa Cebu. Paano yung ating Pangulong Bongbong Marcos ang sisisihin ninyo? Nang dahilan ng pagkamatay po, yung matinding tubig na hindi po nasangga ng mga flood control projects na substandard, yung iba ghost, at ginawa 2019. Yan, sinupalpal po ni OG Diaz. Sabi ni Kiko Barsaga, walang mamamatay sa Cebu kung walang ninakaw si Marcos. Corruption kills our citizen. Sagot ni OG Diaz, 2019 daw nag-start Congressman Kiko Barsaga ayon kay Cebu Governor Barry Cuatro. 2022 umupo si BBM. Di ba? So palpal, basag mga kababayan yung kasinungalingan propaganda, akusasyon ni Kiko Barsaga. 2019, ang presidente si Digo. Paano ituturo mo? Ibig bang sabihin, wala pa yung ating Pangulo, 2022 umupo, 2019, nag-implement na ng project sa flood control yung ating Pangulo. Habang ang nakaupong presidente si Digong. Pero just the same, tuwang-tuwa yung mga DDS, paniwalang-paniwala sa kanilang bagong hero, si Kiko Barsaga, na may saltik. Pare-parehas kasi sila may saltik mga kababayan. Kaya magkakasundo sila. Sanay sa kasinungalingan. So just the same, tulad ng Cebu, hindi ulan po ang dahilan ng baha sa Davao, tulad ng Cebu, kundi ang tunay na dilubyo talaga po dito sa ating bansa ay ang bilyong pundo po na nilunod sa korupsyon. Yan ang totoo niyan mga kababayan. So anyway, ay bagyo ulit tayo na super typhoon po na pinagandaan, yung bagyong Juan. Ang tumbok po, Central and Northern Luzon. Pero pati dito sa amin, baka mahagip tayo ng pakpak ng bagyong Juan. Kaya tuloy-tuloy na rin po yung paghanda namin dito sa buong Bicol region. Siyempre lalo na po sa Catanduanes na sabi baka bumaba, tamaan yung Catanduanes. Yung ating mga kababayan sa Catanduanes, parteng Camarines Sur and Camarines Norte, medyo mas malapit kayo kaysa dito sa amin sa Albay. Pero buong typhoon signal number 2 na po dito sa amin din. At inaasahan mamayang gabi ang posibleng pagsimula ng pagbagsak ng malalakas na pagulan hanggang bukas po. Mag-ingat tayong lahat, lalo na po yung tinutumbok mismo ng track ng bagyong si Juan. Yan po, kita ninyo, napakalaki ng circumference niya. Pero medyo lumiit na siya. Dati, nasa 1,000 yung diameter niya. Ngayon, mga 700 plus na lang, medyo lumiit ng konti habang papalapit siya. Taros kasing laki ng Pilipinas po. One may shift south, threatening a possible direct hit or landfall over Catanduanes, sabi po ng Pag-asa. Yan po, mga kababayan siya. Di ba nakakatakot? Pero maganda lang po tayo at manalangin, mga kababayan. Yan siya. Yan, matindi po. Yan kaulapan po. Napakaraming dalang ulan. Yan ang track niya, mga kababayan. So,
Ito yung Catanduanes. Ang tumbok niya Isabela po, papuntang Taiwan. Ayan po. Lalapit siyang Catanduanes. 2 a.m. mamaya, bukas, Sunday. So lagi po tayong mag-iingat at makinig sa mga babala. Mag-monitor po sa radyo at television, pati sa social media. Mga credible news network po lang kayo. Kumuha at direkta sa Pag-asa DOST ng mga information para hindi po kayo fake news. At yung mga orders and warnings ng ating mga officials, local officials, mula sa mga barangay, mayor, governor, pakinggan po ninyo yung kanilang mga iniuutos at isagawa yung preventive evacuation. Handa naman po yung ating gobyerno para sa inyong mga pagkain. May mga nakahanda na po yung DSWD na mga ready to eat foods. Naka-preposition na po sila lahat. Okay po? Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.